Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. At ayun nga po mga sangkay, wala pa rin po tayo sa sarili nating studio. Andito pa rin po tayo sa Samang Lupalop. Okay, mag-usapan lamang po natin itong nangyari doon sa Davao ngayon mga sangkay na masyado pong viral sa social media. Naku po mga sangkay, meron pong nangyari. At nakakapagtaka mga sangkay kung bakit ito nangyayari pa rin hanggang ngayon sa Davao, no? Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto na nga po ang nangyari, mga sangkay. Pag-usapan po natin. Eto po, kayo mga sangkay, ano po ang inyong opinion dyan? Kasi ayon po dito, ang Davao daw po, makikita sa picture, actually may video pa na binabaha ng malala at nagkaroon pa po ng rescue operation. Tandaan po natin, sinasabi po mga sangkay na ang Davao ay isa sa nabiyayaan ng ilang bilyon, no? Lalong-lalo na po kay Pulong. So nakapagtataka na up to now ay binaba pa rin ng malala. Ayon po dito kasi mga sangkay, ilang kuha ito sa sitwasyon ng baha sa bahagi ng Davao City, bunsod ng masamang panahon. So anong nangyari? Ito may ano pa dito mga sangkay. Mayroon pa po mismong video. Ayan, makikita po natin. Guys, dari karon sa mental, particular ko sa my guys. Mo ni pakita po karon diri sa daalan nila, no? Ngayon, mga sangkay, bakit ganun? Bakit ganito pa rin ang Davao? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga sangkay na itong problema sa paggamit ng pera ng taong bayan mula po sa DPWH, mahaba-haba na pong panahon ang inilakbay. Na kahit nung panahon ni former President Rodrigo Duterte, nangyayari po ito. Kaya nga, mga sangkay, nakataka-taka itong mga kinakanta ng mga halimbawa na lang, Diskaya, no? Hindi sinama ang panahon nila PRRD. Samantala, nung panahon po nila Tatay Digong, ang flood control ay umaabot po sa almost 14,000. So, paano mga sangkay nangyari yun? Paano nangyari na sa dami ng mga flood control, ang Davao binabaha pa rin So may something problematic po talaga na mahaba na pong panahon na hindi po nakikita. Kaya nga po, tuwang-tuwa ko mga sangkay, nung sinabi na nabubukay kayong lahat ng mga project at hindi na lamang po flood control. So ito ay maganda mga sangkay. Tingnan nyo po, ito po ay doon sa Barangay Mintal, Davao City. Okay? Ayan. Kita nyo? Di ba? May motor pa na inanod, mga sangkay. Ito po yung nagkaroon po sila ng nagkagulo po sila kasi may motor daw po na inanod. Di ba? Ganyan po kalala. Akala mo baha na, akala mo dagat na naging dagat ang isang bahagi ng lugar doon po sa Davao, pero baha po yun. So, sa madaling sabi, mga sangkay, kailangan din pong maimbestigahan ito. Alam nyo, si Pulong naman, willing naman po siya mga sangkay. Hindi ko alam kung parang lang siya, parang nakiki-ride lang po siya mga sangkay sa nangyayari ngayon. Pero sabi po niya, imbestigahan nyo. So, magandang bagay na matingnan din po kung andyan naman talaga ang flood control, tapos naagastos naman talaga ng tama yung pera, hindi naman talaga substandard, wala namang ghost project, di walang problema. Di ba walang problema? Sabihin po natin na talagang malakas lang ang kalikasan ngayon dahil po sa climate change. Which is totoo naman, may climate change. Kaya ang lakas po ng tindi ngayon ng ulan, di ba? Yung ulan, mga sangkay, bumubuhos po ng, mga sangkay, isang ulanan lang, ilang buwan na po ang katumbas ng mga pag-ulan.
ganyan po kalala. So, pwede na po natin maging reason yan. Pero, kung magkaroon ng investigasyon ang independent body ni PBBM, kasi mag-uumpisa na mga sangkay, chairperson na lamang po ang inaabangan talaga. So, I don't know kung sino po yun, mga sangkay. Pero just in case na mag-uumpisa ito, mga sangkay, magkakaalaman na kung saan talaga napunta ang pera ng taong bayan. Yun yung maganda doon. Kasi hindi na po sila bias Hindi na po bias lalong-lalo na po itong sila Ping Lacson. Wala po silang halong bias dito Kahit po, sabi nila, kahit po kaninong pinanggagaling ang presidente, bubukay kayo nila. Ngayon, titingnan mga sangkay. Ang pagkakalam ko, 10 years, no? Mula sa 10 taon, o nahaba mga sangkay, na panahon, titingnan po nila kung talagang nag-i-exist itong mga flood control project. At hindi lamang po flood control, pati pa po yung mga kakalsadahan. Naku po, yari dito mga sangkay kasi maraming magbihira, kalsada nga lang mga sangkay, ang daming problema. 'Di ba? Marami po tayong mga nakikita mga kalsada sa buong Pilipinas na hindi naaayos pero may budget. 'Di ba? Sana nga po gumawa din ng website na madali lamang pong puntahan ng netizens. Parang siguro isama na lang sa sumbong sa Pangulo, tapos isama po doon sa listahan yung mga itong mga itong mga kakalsadahan natin para po talagang magkabukingan na. So ito po yung nangyari doon sa Davao. Tingnan po ninyo. Wala na siya. Nadala lagi siya dito sa sapa. Grabe, nadala daw po sa sapa. Papa! Perting laong para niya, laong. Grabe, no? Nasangin pa siya, tas balay. Ibang klase itong nangyayari ngayon mga sangkay. Ang bihira. So, sana po talaga maimbestigahan ito, pati po yung kay PRRD. Wala namang problema. Alam nyo, kapag kung nag-i-exist yung mga project lahat ng panahon ni PRRD, ako pa mismo ang magsasalita. Nasasabihin ko, kita nyo, bakit nung panahon ni PRRD? Maaayos yung pagkakagawa ng mga flood control. Ginastos ng matino. Sabihin po natin yan. Hindi po natin yan itatago, mga sangkay. Kasi ang kailangan lamang po natin dito katotohanan kung ano nga ba talaga ang nangyari. Kasi nalulubog na po ang Pilipinas sa mga disaster. Kasi nga po, ninanakaw ng mga buhaya ang pera ng taong bayan. Abay, pambihira mga sangkay itong mga buhaya na to. Kailangan po talagang may mapakulong dito si PBBM. Na hindi lamang po DPWH, kundi maging mga congressman. Tama? Well, ano po ang inyong mga opinion, mga sangkay? I-comment po sa ibaba. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.